Isang magandang gabi, tanghali, umaga sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating 175. Kung hindi ulit ako nagkakamali. At ito ay nandito pa rin tayo sa napakagandang chapter ng First Corinthians. At yun nga yung chapter 13 kung saan ito ay pinamagatang ang pagmamahal. Kasi dito in-explain kung ano ba yung kahalagahan ng pag-ibig at kung ano ang kahulugan ng pag-ibig, no, Sir John. So, nung mga nakaraang recordings natin is in-explain natin, actually in-explain ni Paul, binabasa lang natin, kung ano ba talaga yung pag-ibig. Kasi ang daming mga kahulugan ng mga tao Yes. kahit hindi sa pag-ibig kahit sa mga certain words na ginagamit natin, Yes. may mga kahulugan tayo na maaaring hindi yun ang tamang kahulugan universally. Okay? Na maaaring ito ang ibig sabihin ko pero sa iyo ay hindi naman. Yes. At hindi po nakatakas dito yung salitang pag-ibig. Sapagkat may mga kahulugan tayo ng pag-ibig na maaaring hindi kahulugan ng iba. 'Di ba? Kaya doon nagkaroon ng conflict, 'di ba? Yes. Parang ginagawa ko tong maling bagay na to, bakit? Dahil sa pag-ibig, 'di ba? Ginagawa ko to dahil anong klaseng pag-ibig? So nakategorize din natin kung ano-ano yung mga ibang klase, 'di ba? Nung pag-ibig, merong phileo, merong ano-ano yun, sir? May agape, syempre yung agape, Eros. yung eros, 'di ba? Tsaka storge. Balik na lang kayo dun sa unang episode ng 13, kung ano yon. And then, last week, na-discuss natin, Sir John, kung ano ba talaga, sinabi ko nga kanina, yung ibig sabihin ng pag-ibig. Tapos madami pala siyang mukha. Madami pala siyang facet. Parang ganun, di ba? Tulad ng ang pagmamahal ay matyaga at mabait. O, di ba? Yung patient. Love is patient. Mabait, hindi seloso, o maangas, o mayabang, hindi bastos, hindi makasarili, o madaling mairita. So, inisa-isa natin yan at tiningnan natin kung totoo ba talaga akong nagmamahal. Baka naman kasi hindi. Baka naman feeling lang natin loving tayo, pero kapag tinapat natin sa definisyong biblikal, hindi tayo pumasa. Feeling mo Yes. lang. 'Di ba? Pag nagmamahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. O yan. Ayan. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Malamang. O, 'di ba? Masaya ka pag pinapairal ang totoo. O, yun yung maganda doon, Dinedefine nila ang totoong pagmamahal. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at nagtsatsaga kahit anong mangyari. Yes. Yun po yung hanggang verse 7. Ngayon dadako na tayo sa verse 8. 8 lang ba, sir? 8 to 10. Okay. Walang katapusan ang pagmamahal. May mga prophecies o mga mensahe galing sa Diyos, pero temporary lang yun. May gift ng pagsasalita ng iba't ibang language, pero titigil din yun. At lahat ng nalalaman natin ay lilipas din. Kasi hindi pa kumpleto yung mga alam natin at yung pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. Pero pag dumating na yung kumpleto at perfect, mawawala na yung hindi kumpleto. Okay. So, isa-isayin natin. Yung unang sinabi, love never fails. Ayun yung una, no? Um, Your love never fails. Never Diba? gives up. Yung love never fails, ino-overemphasize dito ni Paul na mas mahalaga. Yung may love wins. Love wins ng Bible. Okay? Kasi, didiscuss ko din kayo sa eskwelahan yan eh. Ay, meron din. Personal development eh. Sabi ko, love wins, but the question is, anong love yun nanalo? Okay. So, ito, love never fails. Ino-overemphasize dito ni Paul na mas mahalaga yung pag-ibig kaysa sa gifts. Yung gifts kasi ng Holy Spirit, ano lang yun? Container lang, temporary lang na sisidlan ng work ni God. So, hindi dapat ganun kabigat, Although Yes. mabigat siya, pero kung mas nabibigyan natin ng halaga yon kaysa sa pag-ibig. Yung gifts kasi ng Holy Spirit, sisidlan o lalagyan lamang sila ng ng
work ni God. Okay. Okay? Pero yung love, yun mismo yung work. Okay. So, syempre, ano ba mas mahalaga? Ilalagyan o yung nakalagay? Laman, no? Tama. Syempre, ang mas mahalaga yung love. Yun kasi yung Kumbaga, laman. para ako magmahal, bibigyan ka ng gifts. Yeah. Tama? Ibig sabihin, nakakatulong na ma-operate ng maayos yung mga gift na yun. Mas nakapag-minister Instrument. tayo sa ibang tao kung tayo ay merong mga gift. Sample, kunyari, gusto nating mahalin. Yung, ano ba yung sinabi dito? Hindi, ito na lang. Prophecy. Kunwari is, kailangan na advice ng tao. Okay. They share mo sa kanya yung word ni God. So, nagmamahal ka nun. Yung nakalagay dito na love is nagre-rejoice sa truth. Ayun din. So, ibig sabihin, honest ka dun sa kausap mo. Pag sinabi namang love does not envy. So, ibig sabihin, hindi ka naiinggit sa kapwa mo, kundi masaya ka kung ano man yung meron sila. So, kumbaga, laging ang motivation mo is yung pag-ibig. At yung gifts, hindi dapat maging hadlang para ka hindi maging loving. Yeah. Kundi, Baligtad. kundi ginagamit mo pa nga yung gift para mas ma-exemplify mo magmahal ng kapwa. Mas magamit mo para sa benefit ng iyong kapwa. Tama naman. Oo. Kasi nga yung iba, hindi. Yung ba, naiyayabang nga yung gift. Tulad na to, yung prophecy. Oo. Di ba? Magaling ako mag-share. Imbis na minsan, mahal tayo gamit ang gifts na yun, hindi natin. Minsan hindi naman sharing ang kailangan ng ibang tao. Minsan kailangan ng tao is yung work of compassion. Minsan kailangan ng tao is yung time, makikinig, ganyan. Yung minsan kailangan ng tao ng role model. No, sinabi ni Paul na imitate me as I imitate Christ. So, kumbaga, makopyahan, gano'n. kumbaga, yung gift ng Holy Spirit, appropriate siya for the present time. However, they are not permanent. Kaya yung gift ng Holy Spirit Lilipas na yan, din. lilipas din, ma-outshine din yan. Kailan ma-outshine yan? Kapag dumating na yung perfect. Aniniwala ko na yung binabanggit dito na pag dumating na yung perfect ay si God mismo. Glorified state. Yeah. Gano'n. Ibig sabihin, si God, pag talagang si Lord, pag dumating na in our midst, face to face in the fullness of His glory, hindi na natin necessarily kailangan itong mga It's gifts either na to. patay na tayo or dumating na siya. Yes. Glorified state. Yes. Ano? Ngayon, sabi dito, whether there are tongues, they will cease. So, kumbaga, darating din yung time na itong mga tongues, mga prophecy, ganyan, magsisis na yan. Why? Kasi, dadating yung yung nakakaalam ng lahat, darating na yung may control sa lahat. So, kumbaga, for the time being, yes, they are beneficial, pero pag nandiyan na si Christ, hindi na siya ganun. Ito ba, Sir John, ay isa sa mga verse na ginagamit para i-defend ang cessationalist? And Hindi. Yes, yan yung ginagamit. Yes. no? Actually, nabanggit nga dito si John MacArthur. Ako okay. naman, medyo inclined ako kay John MacArthur, pero hindi yung wala na talaga. Okay. Ang pagkakaunawa ko dito, pag binasa din natin, wala namang sinabing directly na wala na. Sinabi lang na magsisis, pero hindi sinabi kung kailan magsisis. Pero kumbaga, habang nag-ooperate ka kasi sa love at saka dun sa workings ng Holy Spirit, kumbaga itong mga gifts na to, hindi siya nagiging kasing level ng motivation mo, which is love. Kahit na sabihin natin na isa or wala ka pang manifested na gift ng Holy Spirit, though maganda daw i-desire yun, kung marunong ka magmahal, kumbaga hit mo na yung Kuha mo na no? yung goal, kuha mo na kahit na wala ka ng mga bagay na yun. However, in-encourage pa rin natin, i-desire natin yung mga spiritual gifts. Kumbaga, para mag-desire pa tayo na makapag-minister sa ibang tao. Kumbaga, parang alam mo na by theory Parang ganun Oo. Ay, hindi pala by theory. Parang nagagawa mo na siya. Ay, na application, Oo, sorry. pero kailangan mo pa rin ng di ba? Kumbaga, Kailangan mo pa rin ng diploma, parang ganun. Hindi naman, kumbaga, Kahit alam mo na. kumbaga, Ganda ba yung illustration ko? okay. Mali. Hindi, kumbaga ganito. Nagagawa mo ni application. Pero kumbaga, kailangan mo ng iba pang mga avenue na kung saan pwede mong magamit yung love mo
through this particular gifts. Okay. Halimbawa, kung may gift ka ng prophecy or you gift of tongues na ma-edify yung church, go ahead, you speak. Mm-mm. Pero again, kung may mag-speak nga ng different language, ang sinasabi din naman, kailangan merong mag-i-interpret. Oo, tas wag sabay-sabay. wag sabay-sabay para may order. Oo. Now, Kasi hindi ka na loving nun, di ba? Kasi minsan kasi nakakalimutan nating maging loving sa nakatago tayo sa sa relihiyon. yes. Kaya tayo hindi Most of us, nagiging loving minsan. Minsan mas nagiging malupit tayo. Di ba? Na-miss out niya yung meaning ng Mm-mm. ng Parang kunyari, kahit mag-thanks tayo dito, wala silang pake. Basta sinusunod natin ng Diyos. Di ba? Parang gano'n. Hindi tayo considerate. ang sinisik mo lang i-edify sarili mo. Love is not selfish. Okay. Yan. Yun nga kasi parang minsan na babanggit yung kahit anong sabihin ng ibang tao basta tayo sumusunod sa Diyos. Kahit pagtawanan nila tayo. Meron akong pambalanse dyan. Ayun. Tignan mo rin sino yung taong nagsasalita. Oh. For example, alam mo na yung tao na yun is merong influence at merong authority and merong, tawag dito, merong concern and discernment sa buhay mo. Abi, pakinggan mo naman. Hindi yung puro lagi na, kaso ang problema, I heard from God eh. Hindi mo pwedeng lagi mong gagamitin na key yung kaso, I heard from God eh. Kasi, Kaya ka pumasok yung parang, nag-Jesus na. oo. Kasi ganito yun, Kasi kung hindi nag-sis, yung mga ganito, wala na. Kung saan-saan pupunta. Oo. Kasi parang lahat na lang kakausapin ng Diyos. Kailangan magsulat ng bagong testament. Di ba? Yun nga yung problem. Wala nang new revelation. Okay? Pero yung fresh sa atin, meron. Kasi tapos na yung Bible eh. Now, kung meron man, it is up to God na. Ibig sabihin, kunwari in His glory, kung ano man yun. Pero, kumbaga, niniwala ako na tapos na yung Bible. Okay? Sabi dito, in the end, mag-e-end daw yung lahat ng mga bagay na to. Tongues, yung prophecy, knowledge, yung mga yan. Pero yung love daw will never fail, hindi siya mag-e-end. Mamaya sa dulo, i-explain natin bakit yung love will never end, pero lahat mag-e-end. Sige, next. 11 and 12. Ang bilis natin Mahaba naman yung Nung huli. bata pa ako, para akong bata kung magsalita, mag-isip at mga tuwiran. Pero ngayong matanda na ako, tapos na yung ganong ugali ko. Hindi na ako isip at kilos bata. 12. Sa ngayon, parang malabong image sa salamin yung nakikita natin. Okay. Pero dadating ang time na makikita natin ang lahat ng face-to-face. Hindi pa kompleto ang nalalaman ko ngayon, pero maiintindihan ko rin to ng buong buo gaya ng kompletong pagkakaintindi ng Diyos sa akin. Okay. Simulan natin dun sa nung bata pa ako. Ayan. So, Tinuruan ako. nagbigay dito ng illustration si Paul. So, kunwari, bilang bata, may mga appropriate na bagay at kumbaga magagawa tayo on our level. Kumbaga cute 'yon pag bata ka o kumbaga understandable 'yon pag bata ka. Yung lagi mo in-example, yung kunwari Papakute na gano'n, papatweetams. Okay siguro yun kung mga 18 gano'n. Pero kunwari matanda ka, nagpapatweetams ka pa, parang hindi naman na-appropriate. 40, nakakainis na, di ba? Hindi pa nga Nakakapanas na. Hindi pa nga 40 eh. So, kumbaga, hindi siya appropriate. Pero alam nyo, minsan nasa mukha din eh. Hindi, yun ang realidad. Subjective kasi ang tao. Yun ang realidad, di ba sir? Kapag cute, tas nagpa-cute, ay ang cute. Pero kapag hindi, parang Man looks at nakakasuklam. the outward appearance Di ba? kasi. Nakakasuklam. Oh, Yun ang realidad. Hindi ko sinasabing tama yun. Oo. Pero yun yung realidad ng mundo. Oo. Ngayon, kung gusto mong mabash, tapos hindi ka makagandahan, hindi ka makagwapuhan, nagpapakute ka. Kaya ka nagte-trending yung mga ganun sa social media. Kaya hindi ka pogi, pero nagpapapogi ka. Di ba trending? Bakit? Humorous Di ba? Yun yun Okay. Nag-unlock ng ibang skill, di ba? Kasi hindi Humorous ka kasi. hindi na ko kitan humor na lang. Anyway, hindi, kumbaga, i-assess mo rin yung sarili mo Huwag mo sasabihin na kahit ano sabihin ng ibang tao. Hindi, i-assess mo rin yung sarili mo. Tama. For example,
ay, wag nagbabody shame. Hindi ka naman binody shame, sinabi lang na, Ay, yung kay Green, di ba? sa totoo lang, medyo Green Army ba? green soldier. Green Soldier Green Sa Army. totoo lang, yung mime naman kasi, talagang, hindi sila nagsasalita, pero minsan insulting talaga yung way ng humor nila. Oo, Again, yun yung parang konsepto ng Oo. mime eh. Minsan nga talagang mas suplado pa sila sa ibang bansa eh. oo. Meron ngang body shame din na ginagaya niya yung laki ng tiyan nung lalaki eh. Tapos lang din, tawalan lang sila. Ngayon, ginagaya pa kayo way ng paglakad. Di ba ganyan talaga? Yun naman yung mime eh. Oo, ganyan yung mime. Ngayon, ang point ko doon, again, hindi ko sinasabing tama yun. Pero ang reality, yun din yung mime. O, inulit ko lang yung, ginaya ko lang yung sinabi mo. Yun yung reality. Yun yung reality. So, kunwari, lahat is issue sa'yo at magiging sensitive ka, ala talagang mangyayari. Alam mo naman na yun talaga yung ganun. So, kumbaga, okay, balik tayo dito, no? Body shaming yun. Yung issue body shaming. Sinasabi sa mga estudyante Ano ko, ba yung mga kapatid ng body shaming? smart shaming. Smart shaming. Ano pa, yung... basta may... akala kasi natin porket may label tayo sa mga ganong bagay is mali na agad. Entitled tayo, tama tayo. Oo, na tama tayo kasi alam na identify natin, ganun. Kasi alam mo yung tawag, ano? Oo. Just because alam mo yung tawag, that doesn't mean na yung premise ng argument against doon sa tao na sinasabihan is mali na. At matik ikaw ang tama. Yeah. Dahil meron kang card. Oo. Sa philosophy kasi fallacy din yun na porket merong fallacy dun sa sinabi ng isa, that doesn't mean na entirely mali na yung sinasabi ng tao. Yun yung hindi matanggap kasi ng ibang tao eh. Na meron namang element of truth yung sinasabi niya, ang kinuhang part yung masakit, hindi kinuha yung part na, nga no, may point nga naman siya. Kasi nga, Hindi magandang manghusga ng kapwa. No? oo. Pero madalas na nagsasabi na do not judge, yun talaga yung may mali. May judgment. Madalas yung nagsasabing don't judge me, madalas sila yung may mali. Yo. Ngayon, hindi ko alam Ayaw lang bakit. magpakorek ka. No? May iba, nagtatago sa salitang don't judge me para hindi mo talaga makorek. O di sige, wag mo i-judge. Kaya nga yung pamangkin ba? ko, di ba? Yung pamangkin ko dyan, makulit na bata. Okay. Kasi nga, minsan, nakakahawa siya sa mga salitang kanto sa mga kanto. Minsan, sinasabi niya, huwag kang magulo, papatayin kita. Gumaganon. Bata pa siya eh. Yeah. 4 years old. Ah. Maganda ba yun? Siyempre, hindi, di ba? Siyempre hindi. Pero cute yun pag bata ang 4 years old. nagsasabi, di ba? Pero hindi na maganda kung tatawanan mo yun. Oo. Di ba? Pero 4 years old. Parang if you're going to discipline a child, hindi mo pwedeng tawanan yung mga maling sinasabi at ginagawa nila. Okay. Kaya minsan, papagalitan mo din to show na may authority dapat na sinusunod. Yeah. Ganun. Na hindi po pwedeng ikaw ang otoridad ng sarili mo. Yeah. May otoridad, may mas makapangyarihan sa'yo at may batas na sinusunod. May May consequence ang mali. Ganun. meron Diba? meron kasi tayong false thinking na kapag tayo nasusunod, malaya tayo. Sometimes we don't see the concept na we are slave to our own desire. Minsan, mali na ginagawa natin, pero dahil gusto natin tayo masunod, hindi natin nakikita na hindi kalayaan na meron tayo. Alipin tayo ng sarili nating Desire. maling desire. And hindi lahat ng desire is tama. Sabi nga ni Paul, 'di ba? Certainly not, 'di ba? Hindi naman hindi ganoon, hindi porket malaya ka gagawin mo ng Exactly. lahat ng we shall sin all the more, 'di ba? Siyempre hindi. Kaya nga binigyan tayo ng conscience and discernment eh. Ngayon kaya ako tinatanong ng ilang beses kung 4 years old. Meron kasi kaming inaaral kanina sa personal development. Or na ba siya, Amber? Magpa 5? 4 years old din kasi yung edad nung example dun sa story. Nakita niya na yung nanay at tatay niya kung paano itrato yung lolo niya na inihiwalay ng lamesa kasi laging nakakatabig ng inumin kasi mahina na yung lolo niya. Tapos nahuhulog yung mga kubyertos, ginawa nila ng kahoy na mga kubyertos para hindi maingay pag nababagsak. So Hindi mababasag. itong bata, yung 4 years old, meron siya nilalaro minsan mga kahoy, pinagdidikit-dikit niya. Tinanong ng mga magulang niya, ano ginagawa mo? Totoong story ba yan? Story, lang siya, inspiring story sa personal development. Hindi ko alam kung totoo ba to, pero story siya.
Ngayon, sabing ganun, tinanong siya ng nanay at tatay na, ano yung ginagawa mo? Naggagawa ako ng ng wooden bowl at saka ng mga utensils na kahoy para pagtandaan nyo, ihiwalay ko rin kayo ng lamesa. Ito yung ipe-prepare ko para sa inyo. Na-shock ngayon yung magulang. Kasi ginagaya na nung batang 4 years old yung maling trato at pakikitungo nila dun sa lolo nung bata. So, Ginaya, no? na-shock sila. So, ang ginawa nila, binalik nila yung matanda, yung lolo, dun sa hapagkainan, and hindi na sila bothered kung may nahuhulog. Kasi nga, mahinan eh. Kung may mga nahuhulog na gamit o ganyan-ganyan, hindi na sila irritable. Kasi gusto nila ipakita dun sa bata yung love na dapat sana meron. Kasi nga, sige, naiintindihan naman natin dahil irritable. Gagamitin pa nga yung card na, hindi kasi kayo yung kasama niya sa bahay kaya hindi nyo naiintindihan. O sige, fine. Pero, intindihin din natin na yung ginagawa ng matanda sa mata ng bata nagiging tama. Kahit mali. Patalastas yun eh. Ngayon, Ngayon, Sir John, maisingit ko lang. Ito ay sa bata na literal. oo. Paano naman? Kunyari, Kristiyanong bata. Tapos yung mga mature, yun yung tinitingnan nila. Yeah. Diba? Kaya maingat din tayo bilang sabihin na nating nakakatagal na sa simbahan. Huwag nang nakakamature kasi baka naman di nyo tanggapin at humble kayo. Yung mga nakakatanda na at matagal sa simbahan, yung mga kinoconsider na ate, na kuya. That is why sa mga tao na nagpo-profess na ate sila o kuya sila o matagal na sila sa church, nakakahiya kung tayo pa yung madalas na nakokorek. Yun din. Kasi pagpapakita lang nun na tas ayaw pa nating nagpapakorek. Yun nga. Siguro, nandun na yung, ang tagal ko na. Dapat, immune na ako. Kaya nga may meme na ano ba ang sabon mo? Bakit ang linis-linis ang tingin mo sa sarili mo? Kaya may ganong meme yung porket matanda or ate ka na o kuya ka na or sabihin nating matagal ka na sa church, hindi ka pwede i-correct. Ganun ba yun? So, hindi dapat ganun. And dapat nga no? dapat nga mas open ka sa ganun. Kasi nga, the older you get, the humbler you become. Yeah. Because na-unveil Yung sa iyo ideal, eh. yung ideal. Yun yung ideal. Pero sana Kasi yun, totoo naman, may mga tumatanda rin pa wrong. Di ba? Sad to say. Yeah. So, baga, yun sana yung maging reality. Hindi sinasabi na kapag spiritually mature tayo, hindi na natin kailangan yung spiritual gift. Ang sinasabi lang niya, if spiritually mature tayo, hindi natin laging ang binabanggit sa usapan is, uy, may vision ako, uy, napanaginipan ko to, uy, nakarinig ako ng voice from God. Okay. Hindi na laging ganon ang conversation. Actually, sa fellowship, madidiscern mo yun eh. Ako personally, nadidiscern ko, bakit puro ganito? Yeah. Bakit hindi buhay mo? Parang gano'n. Ito binabasa ko lang is a enduring word. Ang pinapoint out ko dito, hindi mo na ine-emphasize yung mga spiritual gift na ganun. Ang na-emphasize supposedly is yung work ng love. Hindi yung ganun. Kasi parang may pagpapaimbabaw na dating sa'yo na... Parang main character syndrome. Yeah, pa-main character syndrome kasi ang labas nun. Sige nga, alam mo yun, may love ka ba? Yun din. Yun. Paano natin gagamitin yan sa edification ng church? Parang ganon, Oo. Ang problema, o sige, kinausap ka ng Diyos. O paano natin gagamitin to? Exactly. Ma-edify yung kunya. So, ano yung naging changes or application sa buhay natin? Ayun. Ano ba? Gusto Lifestyle, ba nating makita ng mga tao na, wow, ang galing ginagamit siya ni Lord? O mas gusto nating makita na, okay. May needs kasi. Oo. Parang, Okay, ganito pala magmahal ang Diyos. Hindi ko mas gusto ko na doon sa part na, ganito pala magmahal ang Diyos. Kesa sa, ganito pala yung nainggit pa doon sa spiritual gift. Sa imbes na ang ma-emphasize is kung paano na imi-minister yung gift dahil sa pag-ibig. Again, pag-ibig. At ito, sinasabi namin to, hindi alien sa amin to na hindi namin naranasan to. Naranasan ko yan. Yes. Ako naranasan ko yan. Ay, ang galing na mag-share ni brother ganito. Isa susunod, ganito nga din ako. Kasi gusto ko Style. ding mag-share.
Kasi pinapalakpakan ka ng tao di ba? Ng mga youth gig days, di ba? Mga ganon, di ba? Mali motivation. O, di ba ganon? Ah, Parang, ako lang, syempre, ako magsalita ako para sa sarili ko. Iba pala yung pinapalakpakan ka na ng tao, godly ka pa. hindi, tsaka Di ba? yung, may ganun kang desire na Minsan nga, gagalingan ko. Yung sasabi ni Kuya Joe na may mga ganong desire na, actually, ala lang naman. minsan nga, pati yung way mo ng pagsasalita, nagagaya mo siya, unconsciously. Nakalimutan ko ano yung tawag dun eh. Na-imitate. The joke. Na-adapt mo. No, parang Yun. na-adapt mo eh. Kaya minsan parang, di ba, parang dati may joke tayo sa church na parang, DNA ni kasi pareha sila ng way of speaking, di ba? Parang may ganun. Bad company corrupts good character. And also the reverse. So, kung sino yung lagi mong kasama, ma-adapt mo talaga yung mga mannerisms and routine. Ngayon, may binabanggit dito Tama. na tayo ay tumitingin sa salamin, pero syempre, malabo. Okay? But then, face to face. Sa time kasi na to, nung sinusulat ito, Yung salamin yung- na nun. Ha? Yung salamin na kaya nun. meron. Kaya nga lang, yung salamin nila is pinolosh lang na bakal. So, hindi siya yung katulad ng salamin ngayon na Glass. talagang malinaw na nakikita mo yung reflection. So, yung kanila, pinalish lang talaga na metal. So, therefore, makikita mo yung appearance mo, pero medyo blurred. Yun yung sinasabi dito na dimly. So, kumbaga, kung alam mo yung culture at saka yung salamin nung araw, maintindihan mo yung sinasabi ni Paul dito. Ngayon, sabi dito, ginamit yung term na face-to-face. Pagkarap mo ba si Jesus na face-to-face, ayan na siya, nandiyan na siya sa presensya mo, ang iisipin mo pa rin ba yung Gifts. spiritual gifts? Hindi na. Jesus, kita mo. Preoccupied ka na ni Jesus mismo. Kasi Exactly. there's joy in His presence. Yung hinihintay mo pa nga lang siya dumating, nananabik ka na. Actually, minsan nga, sir, sad to say, yung gifts, nagiging panakip natin. Nagiging panakip natin sa kung sino talaga tayo. Yung Nagiging na-ibobloat kasi ng gift yung kulang sa atin eh. naitatago. For example, Kasi maraming ganun. Marami akong kilala na parang gifted tapos may problema sa pamilya, hindi napagtakpan. hindi naman nag-evangelize, hindi nagde-deny ng sarili, Oo. pero nag-speaking in tongues, tapos nagpo-prophesy, ganyan. Tapos parang yung mukhang, yung iba ay parang sinasaniban pa. Kaso, hindi mo na makikita sa buhay nila na talaga. Lifestyle kasi dapat eh. Wala din. Parang nagyabang ka lang na kahit hindi ko ginagawa yung mga to, tignan nyo ko, napaka-spiritual ko. Parang may Ganun yung dating. may confirmation. Oo, affirmation. Yan. No. Again, itong face-to-face na to, parang nirelate siya sa si God daw, si Lord, pag daw kinakausap niya si Moses, face-to-face daw. That's a figurative expression. Kasi wala pa naman talaga nakakita sa mukha ni God na nabuhay. Kaya nga, the same person si Moses is gusto niya makita yung mukha ni God. Ang sabi niya, yung likod lang niya. Yung ipapakita. Hindi pwedeng face-to-face. Kasi in the fullness of His glory, mamamatay yung tao na magbe-behold sa kanyang face. Kaya nga si Jesus nagkatawan tao pa, di ba? You think na pag si Jesus sumarap, hindi katawang tao at in the fullness ng Godhead, Glory, diba? ng glory, mamatay. Kasi tayo is hindi pa glorified yung ating katawan. So, bakit figurative? Ang ibig sabihin lang dito na si God nakikipag-usap kay Moses face-to-face, ibig sabihin, meron silang malayang fellowship. Yun. So, wala pa talaga nakakita kay God face-to-face. Now, Corinth. Corinth yung gumagawa ng best mirrors gawa sa bronze. Pero again, hindi siya kasing linaw nung mirror Bronze siya. na meron tayo ngayon. Kaya sabi dito, then I shall know just as also I am known. Darating yung time na magkakaroon tayo ng perfect understanding kung sino kay God. Kung sino si God. Hindi tayo magiging all-knowing, Ang sinasabi lang is meron na tayong perfect understanding kung sino si God. And darating din yung part na magkakaroon tayo ng perfect understanding ano yung sin, perfect understanding ano yung Kumbaga kung ano yung alam heaven. natin ngayon, very limited. Yeah, yun. Ngayon, huwag nyo naman pong gamitin yung verse na to para huwag mag-aral. Ay, oo. Di ba? Hindi kasi marami yung nagsasabi dyan. Yung matalino lang kayo, pero di ba alam na love ang di ba? Nagagamit yan, sir eh.
ang dami lang kayong alam sa Bible, pero di mo ba alam na love yung ano? Love rejoices with the truth, tama? Ngayon, isa sa katotohanan is wag pakainin yung tamad. Tama yun. Bakit parang tunog tamad ka na mag-aaral ng salita ng Diyos? So, hindi ka nag-ooperate sa love. Nag-ooperate ka sa katamaran. Timidity. So, kumbaga, kung aaralin mo ang magiging root ng lahat ng gagawin mo ay love, pwede nating i-test yan. Na-amplify kasi, Sir John, sa aking perspective, halos lahat ng mga queries, mga tanong, at mga statements sa ngayon, nakikita ko sa social media, lahat may Meron. lahat may kabaligtad. Oo nga. No? Tinarapansin ko, merong nag-post na kumakanta. May mambabash na parang mali yung ganito. Copycat ka ng ganito, ganyan. Lahat may parang na-amplify na kahit minsan sa Bible, binabaliktad nila eh. Ang acid test niyan is, yun ba talaga ang ibig sabihin? Kaya it takes a miracle talaga to be enlightened eh. Discernment is not about knowing right and wrong. Discernment is knowing what is right from almost right. Almost right. Hindi siya right and wrong na ganun kadali. Kasi deception, syempre kailangan nakaka-deceive. Yeah. Hindi yung obvious. Yeah. Sabi ko nga nun, nag-seminar ako nung nagtatrabaho ako sa bangko para makahanap at makakilatis ng fake banknotes. Kasi very similar. Ang sineminer mo pa yung fake. Yung fake. Hindi, ang sineminer namin yung yung true. Yung true banknote. Pero nagbigay ng example ng fake. Ito yung mga elements niya, ganito. May something pala sa pera na kapag nilukot mo siya, tapos binitawan mo, babalik siya sa dati. May ganun siyang saka yung yung kapal, yung texture. Kahit sa tela, meron tela hawak na pa lang. meron tela na hindi lukutin eh. Yun yung mga ganun. Pero ito hindi masyado. Hindi ganun Hindi lukutin. nga ito pinaplanche. Compare dun Mga sa ibang dry-fitted na, compare sa ibang damit. Nga mga polo natin, di ba? Ayun, kailangan talaga. Isibihin lang, para ikaw, malaman mo yung peke, hindi mo pag-aaralan yung mga peke. Papapahapyawan mo yan. Yes. Pero ang aralin mo yung totoo. Yes. So, ganun din sa buhay. Hindi naman niya, huwag kong gawin to. Huwag kong gawin yun. Hindi naman maganon yun eh. Hindi naman ganun ang buhay eh. Huwag mong tularan si ganito. Huwag mong tularan si ganyan. Yeah. Just be you. Hindi tama. Hindi, sabi ko lang kanina, sir, is nagagamit nga yung ganitong verse para smart shame. Yung mga may alam sa Bible na hindi ka naman loving. Di ba? Nuwang tugtugin na yun, sir. Tagal na. Lalo na ikaw kasi matalino ka. Ako may alam naman ako kaunti. Nagagamit din naman sa akin yun. At saka na naman tayo as a whole. Marami lang kayong alam. Di ba? May ganun. Actually, abang nag-grow, nagmamature ka, maiisip mo na ang daming fallacious na argument silang binabato na hindi naman talaga logical at hindi papasang tamang argument. Hindi siya papasa as tamang argument, sa totoo lang. Pero kumbaga, nung time na yun, dahil hindi ka masyadong aware, hindi mo naiisip yung ganun, at hindi mo naman talaga sila intentionally iniisipan ng ganun, pero kumbaga, hinahayaan mo lang. Pero ngayon na you know better, alam mo na mo lang. Huwag nang patulan na Pero again, if the time demands or the situation demands to tell the truth from the false, mag-stand ka talaga. Ito isang mali yung isang term na wala namang perfect na church eh. Tapos ginagamit yon para hindi mag-repent yung maling church. Mali yun. Yes mo ba, sir? Oo. Mali naman Kunyari, meron tayong napansin sa isang simbahan o sa isang tao o sa isang sistema na mali at hindi biblical. Maganda ang usapan yan, di ba? Kasi we're supposed to be biblical, di ba?
if we're going to be loving, we should be biblical. Parang it's synonymous. Lahat na. Di ba? Oo. Synonymous yun eh. Mm. Kasi pwede ka bang mas loving pa sa Bible? Siyempre, Di ba? hindi. Pwede ka bang mas loving pa kay God? Ito na nga yung example na yung mga Corinth, di ba? Yung parang tingin nila sarili na napaka-loving. Hindi, dapat na nga i-rebuke yung mali. Hindi pa nila ni-rebuke. Yun nga, ang mangyayari, sir, kunyari may nakita ka, o may nakita tayo, yung ibang tao na dapat itama, dapat ipag-repent, na supposedly is wala naman sanang, hindi naman ikabababa yun ng church. Maganda nga yun may chance para mag-repent. Walang perfect na church. Ganon. Totoong walang perfect na church, pero merong perfect head ng church, which is si Christ. So, ang lagi nating ginagamit na pang-measure sa ating humanity is si Christ. Saka hindi tama yung ganong argument kasi wala kang balak o nabis itama. Yeah, mas tamang sagot siguro doon is, sige, how can we glorify God even more? Total wala namang perfect na church. Total wala namang perfect na church. In this situation, acknowledge ko yun. Okay, I would acknowledge yung sinabi mo. Sige, how would we glorify God even more in this situation na to? Gan sana. Hindi yung parang wala perfect na church kaya stay lang tayo ng ganito. Diba? Sabi nga ni Kuya Joe, bago niya tuntungan yung isang bato, siguraduhin yan stable. Okay. Parang ganito, no? Kunwari, hindi mo alam kung yung bagay na yun is tama o mali. Huwag mo na lang gawin only to find out sa dulo na tama Huwag mo pala. isugal. Oo, tama pala. O, de gawin mo. Kaysa naman yung mga tao na ginagawa nila yung isang bagay, pero hindi nila sure kung tama o mali yun, only to find out na mali pala yun, mas damaging Sayang. yung, mas damaging, effort. yes. Ano mo? So, kumbaga, mas inclined ako dun sa, kung hindi ako sure kung tama o mali yun, wag ko na lang gawin. Okay, ito sir, isa pang argument madalas. Huwag ka kasing tumingin sa tao. Ang sagot ko lang dyan, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Di ba madalas yan? Kunyari may mali si pastor, mali si leader. Huwag ka na tumingin sa tao. May turo din naman dyan. Kung i-correct mo yung mas matanda sa'yo, ituring mo na parang tatay mo. Okay. So, kumbaga, merong approach kung paano natin sasabihin yung ganong bagay. So, pero walang isang tao na exempted sa corrections. Sa tingin ko, sir, tama yung argument na huwag ka tumingin sa tao in terms of salvation. Yes. Hindi ka talaga pwede tumingin sa tao. Yes. Pero in terms of gusto mong maging purified yung church, pwede mong i-address. If you see a brother in error, okay. sasabihin mo ba na wag tumingin sa tao? Sabi pa nga sa Bible, if you see a brother in error, hindi, wag ka lang tumingin sa tao. Mali na. Mali na agad. Case to case. Diba? Parang, minsan kasi pakabig yung yun nga. Yung salamat sa Diyos sa part na alam na natin somehow, yung mga acid test na ganun na hindi siya dapat pakabig. Yun nga, yung verse na yun. If you see a brother in error, hindi mo ka na lang tumingin show sa him, tao. diba? His Sabi, fault. show him his fault Hindi mo ka na lang tumingin sa tao. Ala, na mali na yun. pag sa Diyos mo na lang, pag-pray mo na. Hindi, may command nga If you see a brother in error, go show him his fault. But again, the motivation is still love. Kasi gusto mo yung tao na yun is ma-restore. Tama. Kasi, kunyari, ipapakita mo lang sa kanyang mali siya for the sake na mali ka, tama ako. Para lang mapahiya. Mali talaga. Kaya maganda private. Di ba? Yun yung maganda. Hindi mo pupulpituhin. Di ba? Hindi mo chichismisin. Yes, yun nga. Ganun. So, maganda dinidil. Yung ibang tao kasi medyo weak yung personality, humahanap sila ng kakampi. Okay. Ganun yung ginagawa nila. They receive more power by doing so. Hindi ganun. Hindi ka naman dapat insecure as a person sa ganun. Alam mo yung stand ng Bible doon, alam mo yung sinasabi ng Bible doon. So, it doesn't matter kung may sumuport sa'yo or hindi. In terms of, sabihin natin, yung way mo ng pagkukorek. Okay. Kung biblical naman, yun. But again, wag natin kakalimutan, your motivation should be love. Last na to, last verse, mahaba to. So, itong tatlo, ang meron pa rin hanggang ngayon. Pananalig, pag-asa, at pagmamahal. At ang greatest dito ay ang pagmamahal. Okay. Yung madalas to sa sa mga marriage. Ngayon sabi dito, faith, Greatest. hope, faith, hope, and love. But the Yung greatest... tato. Ah. Faith,
cross, tapos yung hope, yung parang Yung hope is yung parang heartbeat. hindi, pulso. Pulso pala. Oo. Pulse rate. Hindi. Basta ganun. Basta ganun. Tapos yung love is yung heart. Ngayon, ang sinabi dito, faith, hope, and love, hindi miracle, hindi power, hindi gifts. So faith, hope, and love. Ngayon, though yung gifts ay precious at bigay ng Holy Spirit today, hindi dapat yun ang focus natin. Ang focus at goal natin ay i-pursue yung faith, hope, and love. Para tayo is mamuhay ng merong joy at saka merong peace kay God at sa ibang tao. So ngayon, Faith. Pananampalataya. alam mo ba na itong faith, hope, and love is overemphasized siya sa New Testament? Iba-ibang verse. Mag-sample lang ako. 1 Thessalonians 1 verse 3, remember without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Okay. 1 Thessalonians 5:8, let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love and the helmet of hope of salvation. Ando na naman yung tatlo. Sa Galatians 5:5-6, ando na naman yung tatlo. 1 Peter 1:21-22, andun uli. Ang daming mga verses sa Timothy, sa Colossians. Napakadami. Pero ang tanong, bakit, yes, importante yung tatlo na yon, pero Mas bakit greatest yung- greatest pa rin yung love? Ito kasi yun. Love is greatest kasi it will continue to grow indefinitely. Wala siyang katapusang mag-grow. Bakit sinabing wala siyang katapusang mag-grow in eternal state? Ito Pag nasa langit na tayo, yung faith tsaka hope, mafufulfill na. Bakit? Kasi ang purpose ng faith is wala pa si God pero naniniwala tayo na God is now. Kahit hindi mo pa nakikita. Oo, kahit wala hindi pa ka nakikita, ebidensya. o kahit na hindi pa action na pinagkakaloob ni God, believe that you receive. Yun yung faith Pero pag nakita mo na si God face to face, hindi mo na kailangan ng faith. Andun Another hope. Nag-hope tayo na si Jesus one day is babalik para buhayin yung mga namatay, para i-judge yung mga unrepentant. Yan. Pag-asa. Pag nandyan na si God, mag-hope ka pa ba? Wala na. Hindi na. Pero we will, May option, kumbaga, andyan na si God Fulfill. na-fulfill na yung hope. Hindi na rin kailangan yung faith kasi andyan na nga si God. Eto na si God, face to face. Okay? Kaya lang naman yung faith is na-stretch kasi physically and in actual presence. Literally. Hindi natin literal na kasama si God ng katulad ng ganito. Pero yung presensya niya, we can somehow sabi nating feel or discern. Pero sabi dito, yung pag-ibig. Yeah. But we will always love the Lord and each other and grow in that love for all eternity. Love is also the greatest because it is an attribute of God. 1 John 4 verse 8. For love is of God and anyone who loveth is born of God and loveth God. So, yung faith and hope, hindi siya necessarily part ng character and personality ni God. Though si God is faithful, pero hindi sinabing God is faith. God is hope. Hindi. God is love. Yun yung binabanggit. Pero wala kang nabasang God is faith. God is faithful. Okay. Bakit siya faithful? Kunwari, sinabi niya, pangatawan niya yun. Sabi dito, ito binabasa ko lang to God does not have faith in the way we have faith. Magkaiba yung concept nung faith natin tsaka yung faith niya. Kasi, wala naman siyang kailangan sampalatayanan na iba outside of Him. God siya. Pero tayo, kailangan nating manampalataya to someone outside of us. Kasi, Hindi faith in ourselves, no? hindi nga, doon nga tayo sumasablay kapag masyado tayo kumpiyansa sa ating sarili Because God has never has to trust outside of Himself. God does not have hope the way we have hope. Bakit? Alam niya lahat ng bagay at meron siyang complete control sa lahat ng bagay. Pero tayo,
Hindi natin alam lahat yung ibang bagay. So we have to hope dun sa promises ni God. We have to trust and hope on the promises of God. Fortunately, ito yung maganda. Hindi natin kailangang mamili sa faith, hope, and love. Hindi naman yun yung sinasabi dito. Sinasabi lang na ang mag-e-endure is yung faith, hope, and love. Sinasabi lang dito na hindi tayo pinamimili, kundi ine-emphasize sa mga taga-Corinth na without love as the motive and the goal, yung gifts daw, nagiging distraction. Meaningless lang. Kumbaga sa imbis na harapin mo yung katotohanan na ikaw kailangan mo mag-repent, ayusin yung relationship mo with your family, with your brethren, ang pinantatakip mo yung gifts. Ang sabi dito, gifts become meaningless distraction if you are not motivated by love. Exactly. Yun. Meron kang tanong, sir, dun sa last, kahapon lang pala yun. Okay. Sunday. Diba? Parang, ano yung magandang, may tanong ka parang, pag-usapan yun. Kasi minsan, hindi na di-deal kasi natatakpan ng religiosity ng panlabas. Kaya nga kako dito sa simbahan natin, marami nang na-cut down na ginagawa. Tulad kunyari, para hindi ma-manipulate yun. Altar calls, victory songs, intermission number kapag nag-exhortation, nasa harap yung basket para magbigay. Yung tutugtugan na maganda kapag yung sinasabi no pastor medyo makapagdamdamin, all sorts of that. Na-cut down na para hindi tayo distracted at magawa natin yung mga bagay ng totoo. Yeah, exactly. Kasi naman, ang goal naman natin is ma-meet si God face to face. So, hubarin natin lahat ng deceptions sa ating buhay and every hindrance, sin that easily encumbers. So, sabi dito, if you lose love, you lose everything. So, ibig sabihin, whether nagko-correct ka, may malasakit ka, ganyan-ganyan, kung walang love, nonsense yung magaling ka mag-share, nonsense yung matalino ka, nonsense yung binasa mo sa Bible. Pero again, the opposite is also true. Kung may love ka, mag-aaral ka naman talaga maigi ng Biblia. Kung hindi mo pwede pangyabang naman yung love mo. Kung may love ka, hindi mo hine-hate yung maling doctrine or hindi mo nila-love yung maling doctrine. Yun yung true love. Kasi it rejoices with the truth. Kaya nga dinefine na natin. Kaya nga dinefine na Tapos, sinabi na nga mali yan, hindi mo pa kinonsider na mali. Tapos, ano ba yan? Ang unloving mo naman. Tapos sabi mo, unloving. Baka mali yung definition ng love. And maraming charismatic churches ngayon, yun ang laging ginagamit. Yung unloving, ganyan-ganyan. Di ba? Inviting, calm, ngayon, warm. Ngayon, kung philosophy and fallacy lang ang pag-uusapan, hindi magi-stand yung ganong style. Para kang bata na nagmumukmok na, hindi nga sila loving, blah, 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 ganyan-ganyan. They don't show that they are loving, blah, 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 ganyan-ganyan. You don't show love, you work it out. Yung love. Hindi siya ipinagyayabang. Okay? So, parang sa Katoliko, pag sinabi bang peace be with you, may peace nga ba talaga? yun parang nga. You say peace, but there is no peace. Nabi, ganong, linya. So, maging totoo tayo. Wag natin... Paano natin, sir, ito i-apply in our daily lives sa ating pagiging Kristiyano? Lagi nating i-connect sa love ni God. Okay. Yung gagawin natin. Kunwari, ito bang ginagawa kahit ko sa bahay. Ito bang ginagawa ko na to is pag hinila ko, ang origin pa rin nito ay sa pag-ibig ng Diyos. Motivation ko, kung ba't ko ito ginagawa. O naiinis ka lang kaya mo ginagawa yun. Bakit ba ako nag-share? Di ba parang gano'n? Ba't ba nagpo-podcast pa kami? Ayun. Wala mo nakikinig, ilan. Di ba? Bakit pa... Di ba parang gano'n? Bakit ko ba iko-correcto? Mag-aaway pa kami. Tama. Pag kinorek ko. Gusto ko wala na lang gulo wala na lang issue ganyan. Kasi kung comfort mo, talagang, ba't mo gusto kaaway? Di ba? Tingnan mo si Justin Peterson. Di ba kino-call out niya yung mga false prophet? Bakit na kino-call out? May command. You expose them. Yes. Command at malay mo mag-repent. Malay mo mag-repent. Di ba? So, kumbaga,
Isa sa mga ano nila, kaya si Paul Washer, sinasabi niya like ganun. Kasi merong naniniwala siya dun sa flock na yun. Maring may mga totoong shit. Yes, exactly. Mm. Kaya nga sabi ni Justin Peters na pwede ba yung isang Christian na totoo is maniwala sa isang maling doctrine. Sabi niya, siguro for a while For a while. but not indefinitely. Mm. So parang sinasabi niya, kung totoong Holy Spirit sa buhay niya, unti-unti ililid siya away sa maling paniniwala, most especially yung mga essential doctrine. Yes. Okay. Mm. Pero hindi naman natin disregard yung mga sabihin nating hindi ganun ka-essential or urgent na mga doctrine. Siyempre, kahit pa paano, inaano pa rin natin. Yeah. So to summarize, love. Pero ang love, hindi tamad. Mm. Pero ang love, hindi pabaya. Pero ang love, Tolerant. hindi, ang tawag dito, hindi yung umiiwas lang sa issue. Hindi siya duwag. Hindi tolerant, di ba? Hindi timid. Kaya nga pinag-compare yung love tsaka fear sa 1 John, di ba? Mm. Yung tao na fear of punishment, di pa siya made perfect with love. So, ang tumutulong sa atin para ma-made perfect tayo at mas maunawaan natin yung perfect one is love. Eh, hindi isipin natin. Kunyari, ano ba mga ginagawa ko? Kunyari, ba't ako matay ng church? Dahil ba mahal ko ang Diyos, ang brethren? O dahil nakasanayan ko, di ba? Yes, habit is more powerful than desire. Oh. Pero sana, magkaroon tayo ng alab Genuine sa ating talaga. puso na, genuine talaga. Hindi yun naging habit lang. Minsan, yung mga, kunyari, nagre-reklamo. Kunyari, dahil ang dami na lang ginagawa sa Diyos o sa ministry, tapos nagre-reklamo, baka kulang siya ng motivation ng love. Yun. Pero ang napansin ko ngayon, hindi naman na yung maraming ginagawa ang nagre-reklamo. Yung walang ginagawa. nga, no? Amazing. Amazing nga. oo. Hindi kasi nga, dahil wala siyang ganong ginagawa, kaya kung ano ni napapansin. Tama. oo. Parang bisor ang dating niya. Busybody. Yun. Yun lang naman. Sige, yun lang guys. Pag-isipan natin, bulay-bulayan natin kung ang ating bang mga ginagawa sa Diyos at sa lahat ng ating ginagawa. Is motivated or rooted sa love ni God. Yun yun lang. lang. Guys, thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.